Sa isang house blessing party para sa isang bahay na nakakahalaga ng 15 milyong piso, buong pagmamalaking hinawakan ng aking biyenan ang mikropono sa harap ng 50 panauhin. Ipinahayag niya ang kanyang desisyon na ibigay ang buong unang palapag at ang pinakamalaking master's bedroom sa pamilya ng kanyang bunsong anak na babae upang magtayo ng isang mini supermarket. Kami naman, bilang nakatatandang mag-asawa, ay kailangang lumipat sa masikip na rooftop para magbigay daan. Ngumiti ako at tumango. Mahinahong umakyat sa entablado at binuhusan siya ang isang baldeng malamig na tubig na nagpatulala sa kanya. Maligayang pagdating sa Kwento ang Buhay Channel. Para hindi ninyo mapalampas ang kasukdulan ng kwentong ito, paki-click ang like button, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento. Halina't pakinggan natin. Isang katapusan ng linggo ng Oktubre. Ang panahon sa Metro Manila ay banayat at ang kalangitan ay pambihirang asul at malinis. Ang ginintuang sikat ng araw ay kumalat sa abalang kalsada. Nagpapadalang ng mainit na sinaksam nga salaming bintana ng 3 palapak na bahay na kagagawa lang namin ng asawa ko. Ang bahay ay nasa isang napakagandang lokasyon. Sa mismong pangunahing kalsada ang isang subdibisyon na mabilis na umuunlad. Para sa marami, ang isang bahay at lote na nakakahalaga ng 15 milyong piso ay maaring isang ordinaryong pamumuhunan. Ngunit para sa akin, si Isabel Reyes, isang accountant na may maliit na sahod, at kay Marco, ang aking asawa, isang construction engineer, na araw-araw ay nasa mga construction site. Sa ilalim ng init ng araw at ulan, ito ay isang napakalaking pangarap, isang pangarap na binuo mula sa pawis, luha, manggagabing walang tulok sa pagtatrabaho hanggang sa halos ikamatay, at sa walang hanggang sakripisyo ng aking mga magulang. Upang makatayo dito ngayon, suot ang isang elegantang bege na damit at nakangiting sumasalubong sa mapanauhin para sa house blessing. Kinailangan kong pagdaanan ang 5 taon ng matinding pagtitipid. Sa pag-alala sa maunang araw ko bilang manugang sa pamilya Santos, nananatili pa rin ang pait sa aking lalamunan. Si Marco ay nagmula sa isang mahirap na probinsya, sa isang pamilyang maraming magkakapatid. Maagang namatay ang kanyang ama. Si Aling Teresita, ang aking biyenan, ang mag-isang nagtaguyod sa kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay may kasamang isang salungat na kaisipan ng labis na pagtatangi. Ibuhos niya ang lahat ng pagmamahal, bawat sentimo, at walang katwirang pag-aalaga sa kanyang bunsong anak na babae, si Christina, habang sinasagat ang lakas at kontribisyon ng kanyang panganay na anak na si Marco. Mula nang kami ay ikasal, napilitan kaming mangupahan sa isang maliit na kwarto na wala pang 20 metro kwadrado, maalinsangan at masikip, sa laylayan ng siyudad. Sa tag-araw, para kaming nasa hurno sa sobrang init. Sa taglamig, ang hangin ay tumatagos sa aming mga buto. Sa loob ng 5 taon na paninirahan namin sa mahirap na lugar na iyon, ni minsan ay hindi bumisita si Aling Teresita. Hindi niya kailanman tinanong kung kumusta ang aming pagkain, kung kami ay may sakit o wala. Ngunit kapag nahuhuli si Marco sa pagpapadala ng buwan ng suporta, walang tigil ang pakring ng kanyang telepono, magrereklamo si Aling Teresita, iyak, at isusumbat ang lahat ng hirap na dinanas niya sa pagpapalaki sa kanila. Pagkatapos ay makukuwento siya na si Christina ay may sakit at kailangan ng pera para sa gamot, o si Christina ay kailangan ng bagong motorsiklo para makasabay sa makaibigan. At tulad ng dati, si Marco ay magtitiis, babawasan ang aming budget para ipadala sa kanyang ina at kapatid. Naawa ako sa aking asawa sa kanyang paghihirap, at dahil sa aking pagnanais na mapanatili ang kapayapaan, lagi kong sinasabi sa sarili na magtiis. Tahimik kong tinanggap ang pagsusuot ng malumang damit, tahimik na kumakain ng mapakaing puro gulay at tokwalang. Bawat piso ay aking pinahahalagahan para sa aming maliit na pamilya. Nagtrabaho kami ng husto, 14 hanggang 16 na oras bawat araw. Sa wakas, nakaipon kami ng eksaktong 5 milyong piso. Ngunit sa mahal na presyong lupa sa Metro Manila, paano kami makakabiling lupa sa pangunahing kalsada? Lalo na ang pagpapatayo ng isang 3 palapak na bahay na tulad nito? Nang magpasya kaming mahanap ng lupa, tumawag kami sa probinsya upang ibalita ang magandang balita at humingi ang kaunting tulong pinansyal mula sa aking biyenan bilang moral na suporta. Agad na nagalit si Aling Teresita sa telepono. Ang kanyang matinis na boses ay umaling-aungaw. Sinabi niya na sa probinsya, nakasakit at namatay ang mga baboy at manok, at mahina ang aningang palay. Siya raw ay matanda na at laging may sakit, kaya saan siya kukuhang pera para ipahiram sa amin? Pinagalitan pa niya si Marco sa pagiging ambisyoso, na mahirap na nga ay gusto pang magpasikat, mas mabuti pa raw na manatili na lang kaming nangungupahan kaysa mabaon sa utang. Hindi siya nagbigay ni isang sentimo,
at hindi rin tumulong sa pagbabantay sa mga trabahador kahit isang araw. Ang kawalan ng pusong pamilya ni Marco ay nagpiga sa aking puso. Sa panahong iyon ng kawalan ng pag-asa, ang mainit na yakap ng aking sariling pamilya ang sumalo sa amin. Dahil sa pagkaawa sa kanilang panganay na anak na napalayo at nagtiis ang maraming hirap, at sa pagganga sa kanilang mabait at masipak na manugang, at dahil alam nilang nagpaplano kaming magkaanak at kailangan namin ng isang maayos at matatak na tahanan, gumawa ang aking magulang ng isang desisyon na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Walang pag-aalinlangan nilang ibinenta ang kanilang lupang pamana sa probinsya. Ang lupang iyon ay may sentimental na halaga sa aming pamilya sa Loop NG maraming henerasyon. Ibinigay nila ang lahat ng perang nakuha, na nakakahalaga ng 10 milyong piso, ang kanilang tanging retirement fund, at idineposito ito ng diretso sa aking bank account. Noong araw na ibinigay nila sa akin ang pera, ang kanilang payat at kulubot na makamay ay nanginginig habang hinahaplos ang aking ulo. Ang aking ama ay lumuluhan na nagsabi, basta't masaya at payapa kayo, at ang aking apo ay isisilang sa isang mainit na silit, kahit sa isang simpleng bahay na kubo lang kami tumira ay masaya na kami. Ang walang hanggang pagmamahal at sakripisyo nga aking mga magulang ay isang malinaw na salungat sa lamig, pagwawalang bahala, at pagkalkulang ang aking biyenan. Ang kabuuang gastos sa pagbili ng lupa sa pangunahing kalsada at pagpapatayo ng bahay ay umabot sa 15 milyong piso, 100% nito ay mula sa aking pawis at luha, at sa dugo at laman ng aking mamagulang. Ngunit ngayon, na ang bahay ay nakatayo ng marangya at lahat ng paghihirap ay nasa likuran na, si Aling Teresita ay biglang lumitaw na may ibang anyo at salobin. Sa araw ng house blessing, maagang-maaga pa lang ay bumiyahe na si Aling Teresita mula sa probinsya. Dala niya ang ilang talingang gulay at isang dosenang itlog ng manok sa isang lumang plastik na bayong bilang regalo. Ngunit salungat sa kanyang simpleng regalo, ang kanyang itsura ay napakabongga. Suot niya ang isang matingkat na pulang velvet na damit, may suot na malaking gintong kwintas, at kumikinang na mga hikaw. Ang kanyang buhok ay kulot na kulot at tinigasan ng hairspray. Pumasok siya sa salaming pinto nege bagong bahay na may tindik. Nege isang reyna na bumalik sa kanyang palasyo. Ang kanyang paglakad ay mayabang, ang mukha ay nakataas, at tinitingnan ang paligid. Hindi niya pinansin ang aking pagod at abala. Ang manugang na basang-basang ang pawis sa pag-asikaso ngang handa para sa 30 lamesa. Umikot siya sa lahat ng palapak. Ang kanyang magaspang na kamay ay hinaplos ang bawat piraso ng imported na leather sofa. Hinawakan ang bawat mamahaling kurtina, at tinuktok ang mapader na may makintap na granit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pakamangha, kasakiman, at labis na kasiyahan. Sa handaan, dahil siya ang biyenan, umupo siya sa pangunahing mesa sa gitna ng sala, kung saan naroroon ang lahat ng mga nakatatanda sa pamilya ng aking asawa. Ang kanyang boses ay malakas, mas malakas pa sa instrumental na musikang tumutuktok mula sa speaker. Masaya siyang nakmamayabang, ipinakmamalaki ang sarili, at nagsasalita na parabang siya ang pangunahing sponsor, ang naglagay ng bawat ladrilyo para sa marangyang tahanang ito. Itinuro niya ang kisame na may kumikinang ng mga ilaw na kristal at sinabi sa mga tiyuhin, tingnan ninyo, mga kapatid, kung gaano kagaling ang anak kong si Marco. Sinabi ko na sa inyo, ang lalaking may ambisyon ay magtatagumpay. Ang bahay na ito ay nakakahalaga nga 15 milyong piso, lahat galing sa pawis at pagsisikap ng anak ko. Ganyan ang tapang niya sa labas. Swerte ang asawa niya na nakakuha ang ganito kagaling na asawa para ipagtayo siya ang ganito kalaking bahay sa ganito kamahal na lugar. Buhay prinsesa. Ang matinis na boses ni Aling Teresita ay umaling-aungaw. Paulit-ulit na binibigyang din ang masalitang anak ko upang sadyang maliitin ang aking papel sa harap na lahat. Nakatayo ako malapit sa kusina, abala pa rin sa paghiwang ng pagkain at pag-ayos ng makaprutas para sa dessert. Bawat salitang binitawan niya ay tumatagos sa aking tainga. At nakaramdam ako ng kirot, isang pakiramdam ngang samanglup ang bumara sa aking lalamunan. Walang kahihiyan niyang inaangkin ang lahat, ganap na tinatanggihan ang aking pagsisikap sa loob ng 5 taon at walang awang binabalewala ang 10 milyong pisong pinahirapan ng aking mga magulang. Ngunit dahil kay Marco, sa masayang okasyon, at sa dangal ng aking asawa, kinagat ko ang aking labi at piniling manahimik. Sinabi ko sa sarili ko, ang isang pagpaparaya ay nagbubungangang siyam na pagpapala. Tutal, nasa probinsya naman siya at paminsan-minsan lang bumibisita. Gusto lang niyang magpasikat sa harap ng kamag-anak. Ang bahay ay sa amin pa rin, ang titulo ay nakapangalan sa akin, walang sinuman ang makakaagaw nito. Ngunit nakamali ako. Ang katahimikan at pagpaparaya ng isang babaeng maunawain ay madalas na itinuturing na mga sakim bilang kahinaan at karuwagan.
Ginagamit nila itong dahilan upang yurakan ang dignidad ng iba. Nang ang party ay nasa kasaksagan ng kasayahan, isang taksi ang biglang huminto sa harap ng bahay. Ang hipak kong si Christina, kasama ang kanyang asawang si Leo, ay pababang bumaba. Si Christina ay 28 taong gulang na ngunit laging nag-ayos na parang dalaga, na may makapal at matingkat na makeup. Suot niya ang isang masikip at maikling neon green na damit na hindi angkop sa isang formal at disanteng okasyon nege pamilya. Si Leo naman ay nakasuot ng isang gusot na kulay abo na suit. Ang kanyang sapatos ay punong alikabok. At may sigarilyo sa bibig. Mayabang na nakapamu siya habang pumapasok sa bahay. Ang mag-asawang ito ay nakatira sa probinsya at walang matatak na trabaho, laging nangungutang para sa kanilang luho, pagsusugal, at walang katuturang pamimili. Pagpasok pa lang sa pinto, ang mga mata ni Christina ay nagliwanag na parang nakakitang ginto. Hindi man lang siya tumango o bumati sa akin, ang kanyang hipak na basang-basang pawis, at agad na hinila ang kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay naglibot sa buong unang palapak. Ang unang palapak ng bahay ay dinisenyo kong maluwag at parisukat, na may maliwanag na LED lights, na orihinal na nilalayon para maging palaruan ng aming mga anak sa hinaharap. Hinila ni Christina si Leo. Ang takong ng kanyang sapatos ay kumakalampak sa sahig habang tinutuktok ang mga pader na may mataas na kalidad na tiles. Pagkatapos ay bumulong siya sa tainga ng kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman, pagkalkula, at hindi may tatagong inggit. Matapos suriin ang buong bahay, lumapit si Christina kay Aling Teresita. Sumandal siya sa kanyang ina, kumapit sa braso nito, at nagsalita na may halong paglalambing at pagkalkula. Nay, ang ganda at ang laki ng bahay ni Kuya Marco. Sayang naman itong unang palapak kung walang gagawin dito. Kung magtatayo tayo ng mini supermarket o malaking sari-sari store dito, araw-araw kikita ng malaki. Nay, hirap na po kami sa probinsya. Baon sa utang. Pakiusapan niyo naman si Kuya Marco na payagang kaming dito na magnegosyo. Mayaman na naman siya. Hindi na niya ipagdadamot sa kaysa isang kapatid niya ang ilang metro kwadradong espasyo. Nang marinig ito ni Aling Teresita mula sa kanyang paboritong anak, ang kanyang nga mata ay kumipot. Hinaplos niya ang kamay ni Christina at tumango ng may labis na kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Anak, ako ang bahala. Ako ang nagluwal sa kanya. Kaya dapat siyang makinig sa akin. Kuya mo pa ba? Ngayong malaki na ang kinikita niya. Hindi niya maaring ipagdamot sa kaysa isang kapatid niya ang isang lugar para kumita ng pera. Nakatayo ako hindi kalayuan at narinig ko ang bawat salita ng kanilang tusong pag-usap. Isang malamig na agos ang gumapang sa aking likuran. Nagsimula akong makaramdam ng isang paparating na bagyo na nagbabantang sirain ang katahimikan ng aming bagong tahanan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kanilang kawalang hiyaan ay lalampas sa lahat ng hangganan ng moralidad. Ang bagyong iyon ay darating ng napakabilis at napakalupit, sa harap pa mismo ng maraming tao. Nang ang orasan ay tumama sa 1:30 ng hapon. Karamihan sa mga bisita ay tapos ng kumain at nagsimula ng magkape at kumain ng dessert. Ang mamesa ay halos walang laman na, at ang lugar ay naging mas tahimik. Biglang, si Aling Teresita ay tumayo mula sa malambot na sofa. Inayos niya ang kanyang pulang damit, umubong ng malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Lumakat siya ng may autoridad patungo sa lugar ng TV kung saan nakalagay ang karaoke machine. Walang awang inagaw niya ang mikropono mula sa isang pamangkin na akmang kakanta. Itinaas niya ang mikropono malapit sa kanyang bibig, tinuktok ito ng kanyang daliri, na lumikha ng isang nakakabinging tunog upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang mahinang musika ay biglang pinatay. Ang buong malawak na espasyo ng bahay ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Halos 50 pares ng mga mata, mula sa mga matatandang may puting buhok hanggang sa mga batang kasamahan ni Marco, ay napatingin kay Aling Teresita. Si Marco, na nakatayo sa isang sulok hawak ang isang baso ng alak, ay nagulat at lumingon sa kanyang ina, ang kanyang muha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Ako naman ay nanigas sa aking kinatatayuan, ang aking makamay ay hindi na malayang humikpit sa hawak na pamunas hanggang sa mamuti ang aking mabuko, ang puso ko ay nagsimulang kumabok na parang tambol, ngayong masayang araw na ito, sa paglipat ng aking anak na si Marco at ng kanyang asawa sa kanilang bago at magandang bahay. Nandito ang lahat ng kamag-anak mula sa makabilang panig. Bilang ina, mayroon akong mahalagang sasabihin para maging mas malinaw ang lahat at lalong maging matatag ang ating pamilya. Ang boses ni Aling Teresita, na pinalakas ng sound system, ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, malakas, matigas, at punong autoridad ng isang taong may kapangyarihan. Sinadya niyang huminto, ang kanyang matalas na mga mata ay tumingin sa paligid, at sinadyang itutok sa akin ang kanyang tingin, na may halong pagamon.
Maganda ang disenyo ng bahay na ito, at malawak ang lupa. Ngunit sa tingin ko, sayang naman kung itong unang palapag ay walang laman. Ang anak kong si Christina, ang kaysa isang kapatid ni Marco, ay maraming taon nang naghihirap sa probinsya, baon sa utang. Bilang ina, nasasaktan akong makita ang paghihirap ng bunso kong anak. Ang makakapatid ay dapat magtulungan sa hirap at ginhawa. Kung busog ang isa, dapat niyang tulungan ang gutom na kapatid. Iyan ang tunay na diwa ng pamilya. Paggalang sa nakatatanda at pagpaparaya sa nakababata, gaya ng turo ng ating mga ninuno. Humugot ng malalim na hininga si Aling Teresita, itinaas ang kanyang dibdib, at tumingin kay Marco, pagkatapos ay sumulyap sa akin. Bawat salitang binitiwan niya ay parang kutsilyo na tumutusok sa aking pandinig. Napag-isipan ko na ito ng mabuti at nakapagdesisyon na ako. Simula sa susunod na buwan, ang buong unang palapag na ito, kasama ang pinakamalaki at pinakamagandang master's bedroom sa ikalawang palapag, ay permanenteng ibibigay sa mag-asawang Christina para lumipat dito mula sa probinsya at magtayo ang supermarket para umunlad ang kanilang buhay. Ang mag-asawang Marco, bilang nakatatanda, ay kailangang magparaya sa kanilang kapatid. Lumipat na lang kayo sa maliit na kwarto sa rooftop para mas simple. Mayroon kayong matutuluyan na hindi nababasa ang ulan at hindi naiinitan ng araw. Sa lugar na ito sa Maynila, iyan ay isang malaking biyaya na. Bawal magreklamo. Ang magagamit ni Christina ay ipinadala ko na kaninang umaga sa pamamagitan ng truck. Mamaya, pagkatapos ng party at pag-alis ng mabisita, umakyat na kayo agad at linisin ang mga kwarto sa ikalawang palapag para mamayang gabi ay makapag-ayos na sila ang gamit at makapagsimula na sa kanilang bagong buhay. Isang tray ng gabaso ang biglang nahulog mula sa kamay ng isang waiter. Lumika ng isang nakakabinging tunog ng basak na salamin. Ngunit ang tunog na iyon, ay, walang-wala kumpara sa tunog ng pagkasira ng aking pagtitiis at pasensya. Ang pagkamangha, kapaitan, at galit ay nagsama-sama at umakyat na parang isang itim na tsunami sa aking ulo. Ang dugo ko ay kumukulo. Ang makamag-anak ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay hindi makapaniwala sa kawalang katarungan, ang iba ay naawa sa aking kalagayan. Ngunit mayroon ding makamag-anak sa panig ng aking asawa na sang-ayon sa ideya na dapat tulungan ng mayaman ang mahirap na kamag-anak. Sa isang sulok, si Christina at Leo ay nagtinginan, ang kanilang mga ngiti ay hindi maitago ang kanilang kasiyahan at kasakiman. Tumingin pa si Christina sa akin na parang isang nagwaging reyna na nakakuha ang isang malaking kayamanan ng walang anumang pagod. Tumingin ako kay Marco, umaasa na makahanap ng isang malakas na pagtuto, isang pagtatanggol mula sa haligingang aming tahanan. Ngunit taliwas sa itsura ang kanyang ina at kapatid. Ang mukha ni Marco ay namutla na parang papel. Nanginginig ang kanyang malabi. Alam niya ang pinakmulan ng bawat sentimo sa bahay na ito. Alam niya ang tungkol sa 10 milyong piso mula sa aking na magulang at ang 5 milyong pisong pinahirapan namin. Ang pressure mula sa kanyang ina ay nagdulot sa kanya ng panic. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang malamig at basang magamay ay hinawakan ang aking damit. Yumuko siya. Iniwasan ang aking nag-apoy na tingin. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Belle, nakikiusap ako sa'yo. Nandito lahat ng kamag-anak. Pagbigyan mo na ang nanay ko. Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Manahimik ka na lang muna. Belle, mamaya, kapag umalis na ang mabisita, kakausapin ko si nanay. Huwag mo nang palakihin. Matanda na si nanay. Bukso lang ng damdamin niya dahil mahal niya si Chris. Pero hindi niya talaga agawin ang bahay natin. Kung gagawa kang eksena, kapag nagalit si nanay at hinimatay, kasalanan pa natin. Hindi natin kakayanin ang konsensya. Belle. Tiningnan ko ang nanginginig na kamay ngang 30 taong gulang na lalaking tinatawag kong asawa. Magtiis, laging manahimik at magtiis. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang lamig at pait ng kanyang ina. Tiniis kong ubusin niya ang bawat padala ko para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, sa mismong bahay ko, sa harap ng lahat, walang kahihiyan niyang inaagaw ang aming pinahirapan, inaagaw ang retirement fund ng aking mga magulang para ibigay sa kanyang tamat at sakim na anak. Kung magtitiis ako ngayon, kung mananahimik ako ngayon, tiyak na bukas, iba na ang may-ari ang bahay na ito, at ang aking pagtitiis ay habang buhay na ituturing na kahinaan. Sa sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng pag-alala, lahat ng samangang loop na naipon sa loop ng maraming taon ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matatak na kapasyahan. Hindi na ako mananahimik pa. Ang sinumang maglakas loop na gamitin ang pekeng pagmamahal ng pamilya para agawin ang aking pinahirapan ay tiyak na magbabayat ng mahal at kahiyahiya, dito mismo. Tiningnan ko ang kamay ni Marco.
Sa edad na 30, isang construction engineer na kinatatakutan sa labas. Ngunit ngayon ay nanginginig at nakikiusap sa akin. Gusto niyang lunukin ko ang galit na ito para sa pagkangpagalang na iginuhit ng kanyang ina. Ilang beses na akong nanahimik para sa kanya, ngunit ano ang napala ko? Pinalaki lang nito ang kasakiman ng kanyang ina at ang kawalang hiyaan ng kanyang kapatid. Ngayon, ang huling hangganan ay nasira na. Hindi ako nagwala, hindi umiyak o nagsisiga. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan ngunit matatak na inalis ang madaliri ni Marco sa aking damit. Nagulat siya sa aking kalamigan. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi sa mahinang boses na kami lang ang nakarinig, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ang katotohanan ay hindi kailangang itago. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang bahay na ito, tumabi ka, ako na ang gagawa nito. Pagkatapos nun, inayos ko ang aking damit, itinuwid ang aking likod, at lumakat ng may kumpiyansa patungo sa entablado. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mamatang halos 20 panahon ay napunta sa akin. Naghihintay sila kung ano ang gagawin ng manugang na ito. Nang makita ako ni Aling Teresita na papalapit, kumunot ang kanyang noo at mahigpit na niyakap ang mikropono. Tinitigan niya ako ngang masama, nagbabanta. Ang hipak kong si Christina ay nakahalukip-kip, nakangisi, handa nang panoorin ang aking paksuko. Ngunit hindi ko sinunot ang kanilang inaasahan. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, inagaw ko ang mikropono mula kay Aling Teresita. Natigilan siya at napaatras. Hindi makapaniwala na ang manugang niyang dating mahiyain ay naglakas-loob na agawin ang kanyang kapangyarihan sa harap ng maraming tao. Nay, pahiram po muna ng mikropono, tapos na po kayong magsalita. Ngayon naman, bilang may-ari ng bahay na ito, ako naman po ang may mahalagang sasabihin sa magkabilang panig. Ang boses ko ay magalang, ngunit ang aking mga mata ay matalas na nakatitik sa namumutlang mukhang aking biyenan. Bago pa siya makasigaw, tinalikuran ko siya, kinuha ang aking smartphone, at sa ilang mabilis na pagpindot, ikinonekta ko ang imahe mula sa aking telepono sa 85-inch Smart TV sa dingding. Sa loob ng 3 segundo, isang tunog ang narinig, at ang madilim na TV screen ay biglang nagliwanag, ipinapakita ng malinaw ang mga larawang inihanda ko. Ang buong sala ay napuno ng bulungan ng pagkamangha. Lahat ng mata ay nakatutok sa malaking screen. Ang nasa screen ay hindi mga larawan ng house blessing, kundi mga malinaw na kopya ng 2 mahalagang dokumento. Sa kaliwa ay ang bank statement na may selyong ang bangko. Sa kanan ay ang kontrata para sa disenyo at konstruksyon ng bahay. At sa lahat ng dokumentong iyon, ang pangalan ng account holder at project owner ay malinaw na nakasulat. Isabel Reyes, ang pangalan ko. Walang kahit isang Marco Santos na nakasulat. Hawak ang mikropono. Tiningnan ko ang makamag-anak sa panig ng aking asawa na kanina lang ay sang-ayon kay Aling Teresita. Mangga tito, tita, mangga kamag-anak, kanina po ay ipinahayag ng aking biyenan na ang 15 milyong pisong bahay na ito ay galing sa pagsisikap ng kanyang anak. Kung totoo po iyon, maluluha ako sa tuwa dahil sa galing ng aking asawa. Ngunit minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa magagandang salita. Ngayon, sa masayang okasyong ito, nais ko pong linawin ang pinagmulan ng pondo para sa bahay na ito, para maiwasan ang na hindi pagkakaunawaan at para protektahan ang aking pinahirapan. Itinuro ko ang TV screen. Tingnan niyo po ang screen. Ito ang kontrata at bank statement ko. Ang kabuang gastos sa pagbili ng lupa at pagpapatayo ng bahay, kasama ang lahat ng muebles, ay eksaktong 11 milyong piso. Sa halagang iyan, 5 milyon po ang naipon naming mag-asawa sa loob ng 5 taon ng pagtitipid. Nagtrabaho po ang asawa ko sa construction site, at tumanggap akong gakdak na trabaho sa gabi, kaya't napabayaan ko ang aking sarili. Huminto ako at tiningnan ang mukha ni Aling Teresita na unti-anting namumutla. Ang hipak kong si Christina ay nawalan ng ngiti. Itinaas ko ang aking boses, ang natitirang 10 milyong piso para makamit ang pangarap naming bahay na ito. Buong puso po akong nagpapasalamat sa aking mamagulang. Ang mataong nakaupo sa kabilang dulo, na sa kanilang anak, ay walang alinlangang ibinenta ang kanilang lupang pamana, ang tanging yaman na naipon nila para ibigay sa akin ang 10 milyong piso. Ulitin ko po, sa bahay na ito na nakakahalaga ng 15 milyon, walang ni isang sentimo, walang ni isang ladrilyo, ang galing o tulong mula sa pamilya ng aking asawa. Mula nang binili namin ang lupa hanggang sa matapos ang bahay, ni minsan ay hindi nagbigay o bumisita ang aking biyenan. Kaya, Nay, anong karapatan ninyo? Anong kapangyarihan ang mayroon kayo para basta na lang ideklara na kukunin ninyo ang unang palapak at ang pinakamagandang kwarto para ibigay kay Christina?
Ang aking pahayag ay parang isang bombang sumabog. Nakagulo ang lahat. Ang katotohanan ay nakalantat na. Ang makamag-anak sa paning ng aking ina ay nagsimulang ipagtanggol ako. Ang makamag-anak sa paning ng aking asawa na kanina ay sang-ayon sa kanya ay namula sa hiya. Diyos ko, 10 milyon pala galing sa pamilya ng babae. Grabe naman si Teresita, kung makapajabang akala mo sa kanya galing lahat. Imbes na tulungan, ngayon gusto pang agawin ang pinahirapan. Nakakahiya, ang mama panuyang bulungan ay parang mga patalim na tumusok sa pagkatao ni Aling Teresita. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ang kulay mula sa pula sa galit, abo sa pagkabulgar, at lila sa sobrang kahihiyan. Nanigas siya, nanginginig, at hindi makapagsalita. Ang nga ebidensya ay nasa TV, ano pa ang masasabi niya? Ang mag-asawang Christina at Leo ay hindi rin makagalaw. Ang kanilang pangarap na maging may-aring minimart ay naglaho na parang bula. Ngunit hindi pa doon natapos ang aking pag-atake. At mayroon pa po akong isang napakahalagang balita. Ngayong araw na ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo na ako po ay buntis ang 12 linggo. Kahapon po, kinumpirma ng doktor na kambal po ang dinadala ko. Pagkasabi ko noon, napalitan ng palakpakan at pagbati ang tensyon. Ang aking mamagulang ay umiyak sa tuwa. Maging si Marco, na kanina ay takot, ay hindi makapaniwala. Lumuluha ang kanyang mata, ngunit ang malamig kong tingin ay pumigil sa kanyang paglapit. Tumingin ako kay Aling Teresita na may ngiting perpekto ngunit matalim. Nakikita niyo po, Nay, makakaroon kami ng kambal. Ang pinakamalaking kwarto sa itaas ay para sa kanila. At ang buong unang palapak ay gagawin kong palaruan para sa kanila. Kaya pasensya na po, Nay, pasensya na, Chris. Walang sobra kahit 1 metro kwadrado para sa inyong supermarket. Kung gusto ninyong tulungan ang inyong anak, karapatan ninyo iyon. Pero huwag ninyong gamitin ang ari-arian ko. Ang espasyo nga apo ninyo na nasa sinapupunan ko pa, para sa inyong pakiling. Ang hakbang kong ito ay tuluyang sumira sa lahat ng kanyang plano. Kung ipipilit pa niya, lalabas siyang isang masamang lola na inaagawan ng lugar ang sarili niyang maapo. Ang sitwasyon ay tuluyang bumaliktad. Ang nga tingin ng pakaawa, sa akin ay napalitan ng pahanga. Para naman sa mag-inang Teresita, sila na ang sentro ngang pangungutya. Ang masayang party ay biglang naging awkward. Ang mga bisita, sa panik mga aking biyananay, isa-isang nakpaalam. Walang gustong manatili sa nakakahiyang sitwasyon. Naiwan si Aling Teresita na mag-isa sa gitna ng magulong sala. Sa sobrang galit at hiya, sinampal niya ang anak niyang si Christina. Umuwi na tayo. Ano pang ginagawa niyo dito para ipahiya ako? Hindi na ako tutuntong sa bahay na ito kailanman. Sigaw niya, at nagmamadaling umalis. Hila-hila si Christina at Leo. Ang salaming pinto ay naksara. Naiwan sa loob ng 12 milyong pisong bahay ang katahimikan at ang buntong hininga ni Marco. Ang unang laban ay natapos na, at ako ang nakwagi. Ngunit alam kong ang pagpapaalis sa kanila ay simula pa lamang. Ang tunay na laban, ang laban sa pagitan ko at ng lalaking tinatawag kong asawa, ay ngayon palang magsisimula. Pagkatapos ang maingay ni House Ihens blessing party na iyon, isinara ang makapal na salaming pinto ang bahay ang ingay mula sa labas. Ngunit binuksan nito ang isang malamig at nakakabagot na kapaligiran sa loop. Ang 15 milyong pisong bahay ay parang isang malaking icebox. 3 araw ang lumipas na puno ng cold war sa pagitan naming mag-asawa. Si Marco ay natutulog sa sofa sa sala. Iniiwasan ang aking mamata. Aalis siya bago ako magising at uwi kapag nakakandado na ang pinto NJ aming kuwarto. Hindi kami nag-usap, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko pinahintulutan ang sarili kong umiyak para sa isang duwag na lalaki. Inilaan ko ang aking oras sa pag-aalaga sa sarili, at sa aking kambal na dinadala. Alam kong hindi basta-basta susuko si Aling Teresita at si Christina. Ang katahimikan na ito ay pansamantala lamang. At hindi nga ako nakamali. Sa ika-4 na araw, naglive ako sa trabaho dahil sa morning sickness. Mga 9 ng umaga, pumasok si Marco na may itsurang pagod at takot. Bele, tulungan mo ako. Tulungan mo si nanay. Nagwawala si nanay sa probinsya. Magpapakamatay daw siya kung hindi ko tutulungan si Chris. Kalmado kong ibinaba ang aking baso na gatas. Magpapakamatay dahil hindi. Niya nagaw ang unang palapak para sa anak niya. Tanong ko nang may panunuya. Umupo si Marco at ikinuwento ang lahat. Pagkatapos nilang mapahiya, lalong lumala ang problema ni Christina sa utang. May utang pala silang ilang daang libo dahil sa sugal. Ang pinagkakautangan ay nagbabanta na. Kaya naman, umiyak si Christina kay Aling Teresita, sinasabing kung hindi NP matutulungan, magpapakamatay na lang siya.
Si Aling Teresita naman, dahil sa galit sa akin at awa sa anak, ay gumawa ngang isang masamang plano. Tumawag siya kay Marco, umiyak at sumisigaw, sinasabing may tali na siyang nakahanda sa kanyang lik. Kung hindi isasangla ni Marco ang titulong kanilang lupang pamana sa probinsya para makakuhang 1 milyong piso para kay Christina, magbibigti siya. Bel, alam kong mali sila, pero nanay ko siya. Hindi ko kayang makita siyang mamatay, pakmamakaawa ni Marco. Ang lupa lang naman sa probinsya ang isasangla ko, hindi ko gagalawin itong bahay natin. Pumayag ka na, Bel. Sa narinig ko, isang matinding galit ang sumiklap sa akin. Tumawa ako ng mapait. Hanggang ngayon, bulak pa rin siya. Gusto mong isangla ang lupa para sa kapatid mong Sugarol. Paano kung hindi ka makabayad? Sino ang magbabayad? Ako at ang 2 anak natin na hindi pa naipapanganak. Nawa ka sa nanay mong nagbabanta, nawa ka sa kapatid mong may utang, pero nawa ka ba sa 2 buhay na nasa sinapupunan ko? Sinubukan niyang mga tuwiran, pero pinigilan ko siya. Mabilis akong umakyat sa itaas, binuksan ang aming safe, at kinuha ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong ipinahanda ko sa aking abogadong kaibigan 3 araw na ang nakalipas. Bumaba ako at inihagis ang maito sa mesa sa harap niya. Marcos Santos, basahing mong gimabuchi. Ito ay isang kasunduan na nagsasabing ang 15 milyong pisong bahay na ito ay pag-aari ko lamang, na nabuo mula sa 10 milyong piso na bigay ng aking mga magulang at 5 milyong piso na aking kontribisyon. Wala kang anumang karapatan dito, pirmahan mo ito. Gulat na gulat siya. Bele, ano to? Pagkatapos ng 5 taon, ganito na lang, hindi mo na ba ako itinuturing na asawa? Ikaw ang nagtulak sa akin dito dahil sa karuwagan mo, sigaw ko. Pirmahan mo yan para masigurado na anumang utang na gagawin mo ay sarili mong pananagutan. Hindi madadamay ang bahay ang maanak ko. Pagkatapos, inilabas ko ang pangalawang dokumento, isang pirmadong divorce petition. At ito pa, sabi ko. Namutla siya. Bali ka na ba, Bel? Hiwalayan agad dahil lang gusto kong tulungan ang nanay ko? Hindi ako ang sumisira sa pamilyang ito, kundi ang nanay mo, ang kapatid mo, at ang karuwagan mo, sinabi ko, at idinuldol ang 2 papel sa kanya. Pumili ka, unang pagpipilian, maging mabuting anak ka pa rin ng nanay mo. Isangla mo ang lupa, ibigay mo ang pera sa kapatid mo, pero bago ka umalis, pirmahan mo itong divorce papers. Ang maanak ko, ako ang magpapalaki. Apelyido ko ang dadalhin. Lumayas ka ng walang dala. Pangalawang pagpipilian, tumayo ka bilang isang tunay na ama. Tawagan mo si Aling Teresita at sabihin mong hindi mo isasangla ang lupa at hindi ka magbibigay ng ni isang sentimo. Si Christina, 28 anyos na, may asawa, kaya dapat siyang managot sa sarili niyang utang. Kung gusto ang nanay mong magpakamatay, pagpapasya niya yon. Hindi mo obligasyong isakripisyo ang dugo at laman ng iyong asawa't anak para sa kasakiman ng iba. Pumili ka, pirmahan mo ang divorce o tawagan mo ang nanay mo. Ang silit ay napuno ang tensyon. Inilagay ko siya sa bingit niyang katotohanan. Yumuko si Marco sa mesa. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang matinding panlup na labanan ang nagaganap sa kanya. 5 minuto ang lumipas na parang isang siglo. Sa wakas, dahan-dahan siyang naangat ng ulo. Ang kanyang nga mata ay pula. Kinuha niya ang kanyang telepono, huminga ngang malalim, at tinawagan si Aling Teresita. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Marco, anak, kukunin mo na ba ang bangkay ng nanay mo? Sigaw ni Aling Teresita mula sa kabilang linya. Naging matigas ang boses ni Marco. Nay, itigil niyo na yung pagbabanta niyo. Napag-isipan ko na. Anak niyo ako, at obligasyon kong alagaan kayo. Pero asawa at ama na rin ako. Hindi ko maring isakripisyo ang kinabukasan ng nga apo ninyong nasa tiyan pa ni Bel para bayaran ang utang sa sugal ni Chris. Ang lupang pamana, hindi ko isasangla. Walang ni isang sentimo. Nagulat si Aling Teresita. Pagkatapos ay nagsimulang magalit at manumbat. Aba, nakikinig ka na sa asawa mo. Wala kang utang na loob. Pinapatay mo ako. Kung gusto niyong mamatay para sa isang anak na walang kwenta, desisyon niyo yan, nay. Tatanggapin ko ang kasalanang pagiging masamang anak. Pero hindi ko na kukonsintihin ang kasamaan. Simula ngayon, kung anong ginawa ni Chris, siya ang managot. Huwag na kayong tatawag dito para magbanta. Kailangan namin ng kapayapaan. Pagkasabi nun, bigla niyang pinatay ang tawag. Tumingin siya sa akin, may determinasyon sa kanyang mata. Bel, patawarin mo ako. Muntik ko nang masira ang pamilya natin dahil sa karuwagan ko. Itago mo na yung divorce papers. Simula ngayon, ako na ang haharap sa lahat. Walang sinuman,
Kahit si nanay, ang maaring gumamit ng pagmamahal ng pamilya para manipulahin tayo, tahimik kong inilikpit ang mga papel. Ang pinakamatinding pagsubok sa aming pagsasama ay nalampasan na. Ang aking asawa ay tuluyan ng nagising. Ngunit hindi namin alam na sa probinsya, ang bulak na pagtatangi ni Aling Teresita ay nagtanim ng binhi para sa isang mas malagim na katapusan. Ang pagtanggi ni Marco na isang laang titulo ay parang paksindi sa isang bariles ng pulbura. Ang bulak na pagtatangi ni Aling Teresita, kasama ang kasakiman at huwat na karangalan ng mag-asawang Cristina, ay nagbunga ng isang napakasaklap na karma. Nang marinig ang matigas na pagtanggi ng kanyang panganay, nabitawan ni Aling Teresita ang telepono. Umiyak siya hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa galit dahil nasira ang kanyang autoridad. Sa galit, sinisi niya ako, tinawag na mangkukulam na umakit sa kanyang anak. Ngunit si Cristina, sa halip na tumulong, ay lalo pang nagsusol. Tingnan mo, Nay, mayaman na si Kuya, pero hinahayaan niya tayong mamatay dito. Kailangan kong magtayo ng sarili kong supermarket, mas malaki pa sa espasyo nila, para ipakita sa kanila. Dahil sa buksong damdamin, pumayag si Aling Teresita. Nangako siyang susuportahan si Cristina, ngunit dahil baon na sa utang, walang matinong bangko ang magpapawatang sa kanila. Kaya, lumapit sila sa isang kilalang loan shark sa kanilang lugar, isang lalaking may peklat na nangangalang Tigre. Buong tapang na umutang si Cristina ang 1 milyong piso na may napakataas na interes na tumutubo araw-araw. Para makuha ang tiwalangang nga ito, isinama pa ni Cristina ang magun sa kanilang bahay. Itinuro si Aling Teresita at sinabing may malaki silang lupain na malapit ng mabayaran at mayaman ang kanyang kuya sa Maynila. Dahil dito, madaling nakautang si Cristina. Hawak ang 1 milyong piso, nagwaldas ang mag-asawang Cristina. Nagrenta sila ng malaking espasyo, nagpagawa, at bumili ng napakaraming paninda. Nag-grand opening sila na may malakas na tugtugan at lion dance. Si Cristina, sa kanyang makintap na damit, ay walang ginawa kundi mag-post kang nga mayayabang na status sa social media para asarin ako. Si Aling Teresita naman ay naglalakat ng mayabang, ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak. Ngunit ang ilusyon ay mabilis na naglaho. Ang pagiging tamat ay hindi nawala. Si Cristina ay laging late magbukas ang tindahan, at sa halip na mag-asikaso, nagsusugalang siya online. Ang kanyang asawa namang si Leo ay laging lasing. Ang tindahan ay napabayaan. Ang mga customer ay nawala. Ang kita ay bumaksak. Samantala, ang utang na 1 milyon ay lumobo sa 2.5 milyong piso sa loop lamang na 3 buwan. Nagsimulang maninghil ang maka-loan shark. Panay ang pagbabanta sa telepono, mga mensaheng pagputol ng kamay at pagkuhang buhay. Sa takot, nagtago si Cristina sa bahayng kanyang ina. Si Leo naman ay matagal nang tumakas. Nang mapagtanto ni Aling Teresita ang bigat ng sitwasyon, sinubukan niyang mangutang sa mga kapitbahay, ngunit walang nagpahiram. Ang parusa ang karma ay dumating isang hapon ng Disyembre. Isang itim na van at ilang motorsiklo ang huminto sa harap ng bahay nila. Mahigit 10 lalaking may tattoo, may dalang nga tubo at itak, ang marahas na pumasok. Nasaan ang anak mo? Sigaw ngang leader na si Tigre kay Aling Teresita. Kung walang pera ngayon, wawasakin namin ang bahay na ito. Lumuhot si Aling Teresita at nagmakaawa, ngunit sinipalang ni Tigre ang baldeng pagkain ng baboy. Wala siyang kwentang pinanghahawakan ang kuya niyang mayaman sa Maynila, wasakin ang bahay. Sa utos ng leader, nakwala ang maguns. Binasak nila ang lahat ng gamit, TV, mga upuan, plato, salamin. Ang dating mapayapang bahay ay naging isang warzone. Si Cristina, nagtatago siya kuwarto, ay takot na takot. Matapos ang paninira, hinablot ni Tigre si Aling Teresita. Makinig ka, matanda. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung wala ang 2.5 milyon, puputulin ko ang kamay ng anak mo at susunugin ko ang bahay na ito. Tawagin mo ang magaling mong anak sa Maynila para iligtas ka. Pagkasabi nun, umalis sila. Nang tumahimik, lumabas si Cristina. Sa halip na kaawaan ang ina, sinisipa niya ito. Kasalanan mo to. Wala kang silbi. Hindi mo nakuha ang bahay sa Maynila kaya ako napilitang mangutang. Pinangakuan mo ako. Ngayon, gusto na nilang putulin ang kamay ko. Masaya ka na ba? Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumusok sa puso ni Aling Teresita. Ngayon niya lang napagtanto na ang pinalaki niyang anak ay isang demonyong sakim at walang utang na loob. Ang karma ay dumating ng napakabilis at napakasakit. Ngunit hindi pa doon natapos ang trahedya. Noong gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Aling Teresita, tahimik na kinuha ni Cristina ang natitirang perang kanyang ina. Isang passbook na may 50,000 piso at isang gintong singsing. Pagkatapos, kasama ang kanyang asawang si Leo,
Tumakas sila sa dilim, iniwan ang isang dambuhalang utang at ang pinakamasakit na pagtataksil. Kinaumagahan, natuklasan ni Aling Teresita ang lahat. Ang kanyang anak ay nawala, dala ang kanyang huling pera. Ngayon, mag-isa niyang haharapin ang galit ng Malone Shark. Ang karma ay tuluyang sumampal sa kanya, tinanggal ang lahat ng kanyang karangalan, yaman, at huling pag-asa. Ang 3 araw na palugit ay parang 3 siglo sa impyerno para kay Aling Teresita. Gutom, lamig, at takot ang kanyang nararamdaman sa loob ng wasak na bahay. Sa hapon ng 3 araw, bumalik ang grupo ni Tigre. Nasaan ang 25 milyon? Sigaw ni Tigre. Habang itinatapat ang ita salig ni Aling Teresita. Kung hindi, ang bahay na ito at ang buhay mo ang kapalit. Sa sobrang takot, sa isang sandaling ang sukdulang karuwagan, isinuko ni Aling Teresita ang kanyang sariling anak. Maawa kayo, wala akong pera, pero ang anak kong si Marco sa Maynila, mayaman yon, kakagawa lang nila ang bahay na 15 milyon. Dun kayo maningil. Kapatid siya ni Christina, responsibilidad niyang magbayad, ibinigay niya ang aming address. Ang mga mata ni Tigre ay nagliwanag sa kasakiman. Kinuha nila ang address at mabilis na nagtungo sa Maynila, iniwan si Aling Teresita na nanginginig sa kasalanang kanyang ginawa. Itinuro niya ang daan para sa isang bombang pasasabugin sa aming tahanan. Sa Maynila, hapon na at wala pa si Marco. Ako, na nasa ika-4 na buwan ng pagbubuntis, ay nagpapahinga ng biglang may malalakas na kalabok sa pinto. 5 lalaki ang nasa labas, armado nga ang gatubo. Buksan mo, nasaan ang asawa mo? Isinanglan ng biyenan mo ang bahay na ito para sa utang na 25 milyon? Kung hindi, wawasakin namin ito at sasaktan ka namin, sigaw ni Tigre. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Hindi ako makapaniwala. Ipinakanulo kami ng sarili niyang ina. Ngunit sa halip na matakot, naging alerto ako, mabilis kong tinawagan ang pulis. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto, si Marco. Nang makita niya ang eksena, nag-iba ang kanyang anyo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Sigaw niya. Ah, ikaw pala si Marco, sabi ni Tigre. Ang nanay mo ang nagsabi sa amin na dito kami maningil. Bayaran mo ang utang ng papatit mo, kung hindi, sasaktan namin ang buntis mong asawa. Ang mga salitang iyon ay sumira sa natitirang paniniwala ni Marco. Ang ina na pinilit niyang protektahan ay handa siyang ipahamak. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay nawala. Ang sakit ng katotohanan ay nagbago. Sa kanya mula sa isang duwag tungo sa isang tunay na lalaki na handang protektahan ang kanyang pamilya. Mabilis niyang binuksan ang pinto, hinarangan ako, at inilabas ang kasulatan ng ari-arian. Tingnan niyo, ang bahay na ito ay nakapangalan sa asawa ko, si Isabel Reyes. Walang kinalaman dito ang nanay ko o ako. Kung sino ang may utang sa inyo, siya ang singilin niyo. At sa Maynila, subukan niyong galawin ang asawa ko o ang bahay na ito. Nakakabit ang mas CCTV at tinawagan ko na ang pulis. Kung matapang kayo, dumaan muna kayo sa bangkay ko. Ang kanyang tapang at legal na basehan ay nagpatigil sa maguns. Nang marinig pa ang sirena ng pulis, mabilis silang tumakas. Bumalik tayo sa probinsya at singilin ang matandang yon, sigaw ni Tigre. Nang maksara ang pinto, bumagsak si Marco sa aking paanan, umiyak at yakap ang aking tiyan. Bele, patawarin mo ako. Ang nanay ko, gusto niyang ipahamak kayo. Naging bulag ako. Kung nahuli akong dating, hindi ko alam ang gagawin ko. Galit ako sa sarili ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang katahimikan ay ang pinakamagandang lunas. Tumayo ka. Ang pag-iyak ay walang magagawa. Ngayon, alam mo na ang dapat mong gawin, hindi ba? Tumango siya, pinunasan ang kanyang luha, at kinuha ang susing kotse. Matapos magbigay ng salaysay sa pulis, mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Ngayong gabi, haharapin niya ang pinagmulan niya lahat niya trahedya. Humagibis ang kanyang sasakyan sa dilim, pabalik sa probinsya. Pagdating ni Marcos sa wasak na bahay, nakita niya si Aling Teresita na nag-abang. Nang makita siya, tumakbo ito palapit, umiyak. Marco, anak, iligtas mo ako. Kailangan mong bayaran ang utang ni Chris. Ngunit si Marco ay nanatiling hindi kumikibo. Ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo. Itigil niyo na yung pakukunwari niyo. Nay, kaninang hapon, pinuntahan kami ng gaguns. Kayo raw mismo ang nagbigay ng address at nagsabing saktan ang apo ninyong nasa sinapupunan para sa paborito ninyong anak. Muntik ko nang mawala ang pamilya ko dahil sa inyo. Ang pagiging anak ko sa inyo ay patay na. Namutla si Aling Teresita. Anak, natakot lang ako. Walang kapatawaran sa isang taong handang isakripisyo ang sariling apo.
Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Ang utang ni Chris, kayo ang magbayad. Huwag na kayong tatawag o lalapit sa amin. Kung gagawin nyo, ako mismo ang magdedemanda sa inyo. Ang lupang pamana, iwan ko sa inyo para sa inyong kaligtasan, huwag na ninyo akong hahanapin. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ang kanyang ina, sumakay sa kotse, at humarurot palayo sa dilim. Iniwan si Aling Teresita na sumisigaw sa kawalan. Ang hangganan ay naitakda na, ngunit ang presyo ng pagising na ito ay isang napakalaking pagsubok sa buhay na hindi namin inaasahan. Pagkaalis ni Marco, ang stress at takot ay tuluyang bumigay sa aking katawan. Nagsimula akong makaranas ng matinding pananakit ang tiyan. Pagkatapos ay nakaramdam ako ang mainit na likidong dumadaloy sa aking nabinti. Dugo. Napakaraming dugo. Ang stress ay nagdulo ng placental abruption. Isang kondisyong naglalagay sa aming tatlo, sa binjit ng kamatayan. Sinubukan kong tawagan si Marco, ngunit hindi siya sumasagot. Ang sakit ay lalong lumalala hanggang sa ako'y bumagsak sa sahig, at ang lahat ay nagdilim. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Marco, nang makita niya ako sa sahig na naliligo sa sariling dugo, halos masiraan siya ng bait. Mabilis niya akong binuhat, isinakay sa kotse, at humarurot papuntang ospital. Sa ospital, idineklara ang kodret, ang pinakamataas na antas ng emergency. Naiwan si Marco sa labas ng operating room, umiyak at sinisisi ang sarili. Dumating ang aking mga magulang, galit at nag-alala. Si Marco ay lumuhot at nagmakaawa ng kapatawaran. Samantala, sa probinsya, nalaman ni Aling Teresita ang nangyari mula sa isang kamag-anak. Nasa kotret ang asawa niya, dahil sa takot sa mga guns na pinapunta mo, baka hindi makaligtas ang tatlo. Ang masalitang iyon ay sumira sa huling pader ng kanyang kasakiman. Ang konsensya, na matagal nang natabunan, ay sa wakas nagising. Napagtanto niya ang kanyang karumal-dumal na kasalanan. Sa gitna ng gabi, tumakbo siya sa buong baryo, lumuhot, at nagmakaawa sa makamag-anak at sa punong barangay na bilhin ang natitira niyang lupang pamana sa murang halaga. Nakaipon siyang halos nelyas at $0 piso. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Ang puso ay puno ng pagsisisi. Pagdating niya sa ospital ngang alas 5 ng umaga, muha siyang pulubi. Dugo at putik ang kanyang damit. Nang makita niya kami sa labas ng operating room, lumuhot siya sa harap ng aking na magulang. Patawarin niyo ako. Ako ang may kasalanan. Parusahan niyo ako, pero iligtas niyo ang nga apo ko. Ito ang lahat ng pera ko. Sigaw niya. Habang iniabot ang supot ng pera, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, pagod ngunit nakangiti. Isang himala. Ligtas na ang ina. Ang kambal, 2 lalaki, ay nasa incubator. Medyo maliit pero matatak. Ina at makaanak ay parehong ligtas. Ang 4 na salitang ina at mga anak ay parehong ligtas ay musika sa aming pandinig. Lahat kami ay umiyak. Sa tuwa, sa pasasalamat, at sa kaluwagan. Si Aling Teresita ay napaluhot, nagpapasalamat sa Diyos. Ang pinakamatinding pagsubok ay tapos na. Hinugasan ang lahat ng galit at nagbigay daan sa isang bagong simula. 1 taon at kalahati ang lumipas. Ang 15 milyong pisong bahay ay hindi na isang larangan ng digmaan, kundi isang tahanan na punong kapayapaan at tawanan ng mga bata. Ang aming kambal, sina Kubi at Kubo, ay malusok at nagsisimula ng maglakad sa unang palapak na ngayon ay isang malaking palaruan. Si Marco ay naging isang tunay na haligingang tahanan. Pagkatapos ng trabaho, inuuna niya ang pag-alaga sa mabata at sa akin. Ang kanyang pagbabago ay isang himala. 1 linggo ang umaga, dumating si Aling Teresita. Simple lang ang kanyang suot, at sa kanyang mamata ay makikita ang kababaang loop. Dala niya ang magulay at itlog mula sa probinsya. Hindi na siya mayabang. Maingat siya, at takot siyang makaperwisyo. Nang makita niya ang kanyang maapo, nagliwanag ang kanyang mamata, ngunit nag-atubili siyang lumapit, takot na baka marumihan niya sila. Ako na mismo ang nag-abot sa kanya ng isa sa mga bata. Niyakap niya ito, at tumulo ang kanyang ngaluhan ng tunay na kaligayahan. Para sa kanya ngayon, ang tunay na yaman ay ang makita ang kanyang nga apo na ligtas at masaya. Bago siya umalis, inabutan niya ako ng isang maliit na passbook. Bel, anak, alam kong marami akong kasalanan. Ito, 20,000 piso, naipon ko sa pagtitinda sa palengke. Para sa mga apo ko, kaunting pambawi sa lahat ng sakit na idinulot ko. Ang 20,000 piso ay maliit na halaga kumpara sa lahat, ngunit ang bigat ng kanyang pagsisisi at pagbabago ay napakalaki. Tinanggap ko ito. Mag-ingat po kayo, Nay.
Ang nakaraan ay nakaraan na. Simula ngayon, kapayapaan na lang. Tungkol naman kay Christina, ang karma ay hindi natutulog. Nahuli sila ang kanyang asawa ang Malawan Shark. Ang asawa niya ay nabaldado at nakulong. Siya naman ay napilitang magtrabaho bilang tagalinis sa palengke. Lahat ng sahot ay napupunta sa pambayad utang. Iyon ang nararapat na kabayaran para sa kasakiman at kawalan ng utang na loob. Habang nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang mailaw ngang siyudad, naririnig ko si Marco na nagbabasa ng kuwento sa aming mga anak. Ang bahay na ito, na dating simbolo ang awayan, ay naging isang tunay na tahanan. Natutunan ko na ang isang tahanan ay hindi tungkol sa halaga ng pera, kundi sa pagtatakda ng hangganan ng paggalang. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol, at ang paggalang sa magulang ay hindi pagbubulak-bulagan sa kasamaan. Bilang babae, natutunan kong tumayo para sa aking sarili, ngunit natutunan ko ring magpatawad kapag ang isang tao ay tunay na nagsisisi. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapalaya sa sarili, upang ang tunay na pagmamahal ay magkaroon ng puwang na lumago,